Ang daya-daya mo, Day. Tingnan ho natin kung anong kasaysayan ito. Narito. Eto na, Winnie, humarap ka na! Ayaw niyang iwan yung bag niya. Ayaw niyang iwan yung bag niya sa makeup room. Ano bang laman niyan, Day? Oh, maraming Benta. laman. Benta. Benta. Maraming kupit po. Ay! Oh. Galit siya, galit siya. Yun ang ano ba ang problema? Ewan ko sa na yan, sinisiraan sa mga customer namin na bulok daw yung tinda namin, kulang pa sa timbang. Totoo ba? Yun ang Hindi sinasabi. naman po. Kasi dati namin siyang tindera. Ngayon, nawala lang ako ng trabaho, kaya bumalik ako dito sa kuya ko. Ako yung kinuha ulit na tindera kasi hindi umusad-usad sa kanya yung tindahan na ginagawa ng kuya ko. So, tinanggal siya. Opo. Nahuli siya na nangungupit. Ay! May ganong background. Opo. So, ibig mo sabihin, meron na kayong history, meron na silang karanasan na nagkakabusitan na kayo kasi ikaw ang ipinalit sa kanya. Opo. Ayun, dahil Kaya siya'y sinisiraan niya nangungupit. At ang kanyang paratang naman sa'yo ay bulok at saka kulang sa timbang. Opo. Anong binibenta ninyo, suha? Opo. Depende po sa buwan kung ano po yung prutas na lumalabas. Ayun. Paano ba malaman, di ba kinakapakapayan, paano ba malaman kung ang bibilin mong suha ay bulok o hindi? Ayan, aalamin natin yan. Alamin natin yan. Maliban pa sa ano pa ang problema at nagngingit-ngit itong si Winnie. Nakakaharapin din niya ang inirereklamo. Ayun. Ang sabi nung pula, mamaya malalaman natin ang kanilang panig kasi concerned lang daw talaga sila. Gaano katagal ka na ba nagtitinda? Since nung bago po mag-COVID-19, nagtitinda na po talaga kami ng prutas. Prutas. Opo. Pero talagang suha. Opo. Saan galing ang suha ninyo? Davao? Davao po. Davao. Saan ang bagsakan? Sa Divisoria po. Tapos ibibiyahin ninyo. Saan yung lugar ninyo? Saan kayo nagtitinda? Sa Blumentritt po. Blumentritt. So yung inyo, parang mga kari-kariton, Opo. di ba? Pero, so, teka muna, ito lang, wala daw permit ito. Walang Wala po. permit. Opo. Paano yung pag walang permit, hindi ba kayo, helera kayo doon, marami kayong walang permit. Opo. Dito sa main na palengke, may mga permit sila dyan. Opo. Buti hindi kayo nirereklamo nung iba. May mga nagagalit din po, pero yung iba kapwa tindera, pinapasingit-singit na lang din po. Pinapasingit. Opo. Siguro naaawa, ganon. Opo. Oo. So, kumusta ang buhay tindera nung hindi ka pa sinisiraan? Maayos Tahimik? naman po yung kita, ma'am. Okay. Opo, hindi po ako nahihiyang magtinda. Ngayon, pag lumalabas po ako, ang dami niyang ini-issue sa akin. Ang dami niyang, bago ako magtinda, chismis kagad ng tao, ganito ka raw, ganyan ka raw, be, gantos ganon. Isang tao lang ba ito o marami silang mga kumukumpul laban sa'yo? Opo, yung sinasabihan niya, binabackstab siya, sinasabi sa akin. So dahil sa paninira sa'yo, na ikaw yung nandadaya, nabawasan ng kita. Opo, Ayun. Ikaw rin ang nagbibigay ba? May pamilya ka na ba? opo, Ilan ang anak? 4 po. 4. Opo. Okay, kailangan pakainin. Magkano naman ang kita sa bawat araw? Minsan po kasi pag kumikita kami, binibigyan ako ng kuya ko ng pera, 400 to 500. Mula pa lang po ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 po. Nang hating gabi? Hindi po, hanggang tanghali Ng po. tanghali. Uy, okay din Opo. Okay din. I mean, nandun ka lang, patinda-tinda ka lang. Okay, so, eto na, yan na, na-establish na ang kanilang pinagkagalitan. Bakit naman umabot sa sapakan? Ewan ko, mamaya tanungin natin. Tawagin na muna natin ang nagkakalat daw na bulok at kulang sa timbang ang mga panindang prutas ni Winnie. Jennifer, humarap ka na! Ay! Oo, ay. Okay. Nagkalaglagan ang mga prutas. Ubas? Ano ba Ubas itong ba to? ubas na ito? Dapat para sa atin yan eh. Oo. Oo. Ito ba, Sayang. regalo mo ba sa amin to? Sana po. Sana. Kaya lang, nadala po ako Meron ng pang galing. natira dito, wala pang 1 minute. Pwede pa yan. Oh, Wala yung pang George 1 naman. minute. Attorney Lorna, Doc, di ba? Well, Hoy, swerte daw yan. Bilog. Oo. Okay. Matamis Ano ba? lasa? Masarap. Masarap. Sarap talaga yan. So, Jennifer, ano ang problema? Ikaw, ano ang problema mo?
Kasi po, talaga naman pong bulok yung paninda niya. Marami pong nagre-reklamo na bumibili na po sa amin ngayon. Kasi daw yung tinda niya bulok po, tsaka kulang pa daw sa timbang. Hindi ko naman po masasabing ganun kung di nila sasabihin sa akin. So, sino yung mga nagsasabi sa yung mga bumibili? Yung mga bumibili po. Ganon. Ano yung mga suki? Yung mga suki ninyo? O kung sino-sino lang? Kung sino-sino lang po. Ayun, okay. Ano yung ebidensya? Kasi po, sinaulian po siya ng kung binili nila sa kanya. Akala po nila, paninda po namin yung binili kasi minsan nagkakapareho din po kami ng tinda. Sabi ko, hindi naman po amin paninda yan. Baka sa kabila po. Ganun. May nagsosoli sa inyo Opo. pero hindi sa inyo. Hindi po sa amin. Bakit sinoli? Yung daw, mapakla. Yung konsuha, meron pong mapakla kasi. Ngayon, sa timbangan naman, paano naman ninyo masasabi na kulang sa timbang ang pinapaninda nila? Pabilisan lang po yan, ma'am. Pabilisan. Pag nagtimbang ka, siyempre pag may supot ka, pag mayroon na sa ilalim, pwedeng palitan agad. Like you, ginagawa mo ngayon. May nakasuko. Ginagawa. Mabilisan, galing na sa bibig mo, di ba? Hindi ko na masasabi yun pag hindi sinabi. Customer may mo na dagdag, kulang nagreklamo. wala sa timbang. Oo. Di ba? Ayun. Kasi ganito ang ganito ang pagkakaalab ko. Project yan ng asawa ko yung timbangan ng bayan. Si Mr. Palengke, alam mo na. So, ang alam ko, talagang nasa batas yan eh. Una, Consumer Act of the Philippines ang tawag dyan, no? So, merong timbangan ng bayan kung pinagdududahan yung timbangan ng tindera. Kunin nga natin una yung suha. Tikman nga natin yung Sige, suha ni tikman natin, Winnie. Ate Coring. Ano ba yan? Ito, pero syempre pinili mo yung masarap. Nako, malalaman natin yung Ate Ayan Coring. po, itigi-tigisa tayo ha. Ayan. Matamis, lasa ng pagmamahal. Aba! Lasa daw ng pagmamahal, bago yun na magamit nga. May konting asim. Lasang pampakilig. Kinain namin, okay, masasabi ko na meron pa akong alam na mas matamis. Pero, hindi masama ang lasa. At hindi bulok. Hindi bulok, hindi bulok, oo. Tsaka palagay ko to, pwede pang pahinugin to eh. Di ba? Pahihinugin pa to ng konti kasi alam ko yung tamang-tamang kulay at tsaka kahinugan, ano? Okay, so hindi naman siya bulok. Ang sinasabi mo, nirereklamo yung lasa. Mula ba nung sila ay sinasabi mong naninira, nabawasan kayo ng customer? Ganon. Tingnan natin, ano ba yung mahiwagang timba na yan? Ayan. Ito po ang tunay na timbangan ni Winnie. Okay, lagay natin dito pa. Ito mismo yung ginagamit mo. Ayan. Okay. Ito mismo yung ginagamit mo. So ngayon etong sabi nila, kapag digital, ang timbangan, hindi mo yan madadaya. Opo. Yun Tama po. ba? Opo. Yun po yung pinupunto ko sa kanila. Paano mandadaya digital po yan. Hindi po yan yung timbangan na kamay lang. Ayun, kasi yung timbangan ng kamay lang pwedeng i-adjust, di ba? Pero ito, hindi ba pwedeng bawasan mo ng baterya? Hindi ko po alam. Di baterya ba ito? Di chargeable lang po, ma'am. Rechargeable. So, ang sinasabi ngayon ni Jennifer na kahit na ito ay digital, pwede pa rin dayain. Opo. Basta mabilis ang kamay mo, pwede ba ituro sa amin kung paano? Opo, kasi po pag nagtitimbang ka, siyempre pag marami ka pong customer, mabilisan lang po. Pag tungtong mo, okay na. Pag Okay. lalo pag ang customer na hindi siya Sample. Paano? Sample. Paano ginagawa yung pandaraya? Ayan, yung pandaraya na sinasabi. Okay. Kasi po minsan, ma'am, Okay. pag pipindutin mo po yan, tulad yan, ang bentahan po 200 po. Ay ngayon, pag minsan sa mabilisan, kahit hindi pa pumabot ng 1 kilo, kinukuha na po yung plastic. Kaya minsan, nagre-reklamo yung mga bumibili na kulang sa timbang. Sanay na sanay. Meron minsan na 10 ganun po. Ganun pala yun. Ay minsan tinitimbang po nila sa ibang timbangan kung tama o hindi. Okay. At paano mo naman, hindi mo naman siguro tinititigan kapag nagbebenta siya, paano mo nalalaman na nandadaya sila sa Kasi timba? po, yung bumili nga po sa kanila, yung po ang nagsabi na ganun. Kasi bumili po ako dun sa ganun. Sa kanila na ang timbang po nila kulang daw kasi tinimbang dun sa amin timbangan, ganun. Ayun. Kaya nalalaman na kulang sa timbang. Ano naman ang depensa mo, Winnie? Secure, Baka tanggal naman. ka. Tanggal Inggit? ka, wala kang Anong iinggitan ko sa'yo? Sabihin mo na lang akong malandi, wag lang akong magnanakaw ng pera nyo.
Ang dami mong... Dapat, bakit? Sinasabi ko naman ng totoo dahil ako nagpapakahirap sa makapagpadala ka lang ng pagtitinda pera para sa lalaki mo. makapagpadala sa pamilya ko, hindi sa pagnanakaw. Kaya nga nahuli ka na, di ba? Oh, huli ka dyan. May ebidensya ka? Paano ba mareresolba ito? Sino ba yung talagang dinaya? Parang ito'y parang sabi-sabi lang, di ba? Sabi-sabi lang. Pero kailangan ba talagang ipagsabi ang sinasabi? Kasi ni Winnie, may galit ka talaga sa kanya dati pa. Dahil ikaw ay natanggal doon sa pagtitinda sa kapatid Opo, niya. dati po kasi siyang nakatira sa amin eh. Pinalayas po siya ng biyanan ko kasi nahuli siyang nangungupit ng benta ng mangga. Dati ako nakatira sa inyo. Pero tumutulong ako ng tama. Hindi kailangan ako pagbentangan ng ganyan na nangungupit ako para lang ipadala sa pamilya ko. Kapag nabulukan ka ba ng paninda, anong ginagawa niyo dyan? Tapon na po, ma'am. Tapon na. Opo. Totoo ba? Ay, hindi pwede kanin baboy? Hindi po. Ay, hindi rin pwede. Sayang din, ano? Sayang ang puhunan. O, ito na. Dr. Love, bakit ba parang normal na lang sa ating mga Pilipino ang chismis, Naku. paninira? May solusyon pa ba dyan? Ate ko rin, alam mo, ayokong isipin na normal sa ating Pilipino yung ganyan. Kasi nakikita ko sa ating Pilipino pag merong bagyo, may baha, nakikita ko yung very friendly ang tao, matulungin, tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi normal sa atin yan. It's just that nabubulag tayo dun sa pagsamba natin sa pera, nagiging gahaman tayo sa pera. Sa palengke, pag nagpunta kayo sa palengke, lahat ng pandaraya nandyan. Pero ang mahalagang itanim natin sa isip natin, nakakatulog ba kayo sa gabi pag kayo gumawa ng masama at naninira sa kapwa? Parang mahirap matulog sa gabi. Gigising ka sa umaga, pagharap mo sa salamin, alam mong ganun ang ugali mo. Alam nyo, gusto nyong kumita, ang pinakamagandang strategy sa negosyo, lalo sa palengke, honesty. Kapag kayo ay honest, tapat kayo sa mga suki ninyo o sa mga namimili, babalik kami sa inyo kasi nagtitiwala kami. Pero pag nalaman namin minsan lang na dinadaya nyo kami, goodbye na kayo. Sa iba na kami pupunta. Maraming salamat, Ate Cruz. Salamat, Dr.